Ma'am, Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Sa araw na ito, medyo emosyonal yung ating ipapalabas. Pero bago yan, bati muna tayo ng isang magandang umaga po. Luzon, Visayas at Mindanao at syempre pa sa mga kababayan natin, mga kapatid natin at mga boss natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta po kayo? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rek. Ngayon, sa programa natin, unahin muna natin itong porsyon ng programa natin na pinamagatang komento at pa-shoutout ninyo, babasahin ko. Kaya magsimula na tayo para makarami na. Eto na! Kahit anong gagawin mo, di mo kami magigiba labrador. Kuto ka lang kahit mawawalan ka pa ng boses. Di mo kami kaya. Ha ha ha. Di mo kami matitinag. Kawawa ka. Kaawaan ka sana ng Diyos sa ginagawa mong yan. Ang mensahe na ito ay galing kay kapatid na Panther Panganiban. Maraming salamat po. Eto pa. Oh Diyos ko po. Ikaw na po bahala sa lalaki na ito. Hindi naman inaano namin itong lalaking ito na bilang member ng INC at sa iyong tagapamahala sa INC, ikaw na po ama. Bahala sa kanya at sa mga taong umuusig sa iyong hinirang at sa bayan mo. Maganda ito ha. Ang mensahe nito ay galing kay kapatid na Catherine Polea. Maraming salamat po kapatid. Ito pa, kayo ang nagpapanggap na makapangyarihan sa mundo. Isa rin ito. Galing ito kay Boss Emats Carps. Mukhang may amats pa ito. Pero okay lang ha. Maraming salamat sa iyo boss sa pagkomento. Manood ka lang ng mga video ko at mag-comment ka na mag-comment. Babasahin ko yan dito at sisikat ka pa. Okay? Ito pa. Sobrang karma na yung pinalo ng Diyos. Di ka natakot na sirain mo ang INC. Minura mo ang tagapamahala namin at members ng INC. Karma ka na. Hindi to galit ha. Nagpapaliwanag lang. Galing ito kay kapatid na Perlita Dato. Maraming salamat po. Ito pa, nakamamatay ang inggit labrador Epipanyo. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Galing ito kay Boss Retlau Florentino. Maraming salamat po. Marami talagang sumikat para hindi tularan kasi magiging kahiya-hiya sila sa buong pamilya nila. Mga nakakakilala sa kanila. Galing ito kay Boss Rancid Earth. Maraming salamat, boss. Ito pa, ngayon lang ako nakakita ng aso na chismoso. Oo nga, no? Galing kay Boss Tim Sikap. Maraming salamat po. Ito pa, in loving memory, BP Panyo Labrador, rest in peace. Yun ang sinasabi natin dito. Galing ito kay Boss Papa Peps. Maraming salamat sa iyo, Boss Papa Peps. Tuloy-tuloy tayo. Sige nga Labrador, mangagat ka nga. Ay, takot kami sa iyo hindi makalabas sa pinagtataguan mo. Lumabas ka dyan para malaman mo hinahanap mo. Galing ito kay Boss Gilbert Ortegesa. Maraming salamat boss. Ito pa, kawawa naman, nilayasan na ng asawa at anak. Deserve niya yan. Galing ito kay Boss Rosales Bilarmino. Maraming salamat po. Ito pa, hihihi, kahol ng kahol. Yan si Labrador. Sabi di takot, nagtatago naman. Ha ha ha, lumabas ka kung matapang ka. Oo nga naman, tama naman. Galing kay Boss Florentino Alarios. Maraming salamat po. Sige, suportahante ka. Pero pagdating ng araw, bahala ka na sa buhay mo. Maganda ito ha. Galing ito kay Boss Albert Tino. Maraming salamat boss. Ito pa, biglang kumambyo nung manghihingi na ng pera. Yun lang. Galing kay Boss ZZ Paul Castillo. Maraming salamat boss. Haha, inggit na inggit sa INC. Malaking inggit dito. Galing kay Boss Aiday. Maraming salamat po. Ito pa, ikaw na ang mayaman. Kayo makapangyarihan. Hindi rin kayo Diyos, sir. Ipagpa-Diyos na lang lahat. Sino ba pinagsasabihan mo rito? Mukhang ako yata ito ha. Oo. Galing ito. Galing kay Ani Pakapunpun. Maraming salamat boss. Sige lang, manood, mag-comment ka lang. Libre kayo rito. Okay? Nasiraan na talaga ng bait. Halata naman. Galing ito kay Boss Victor Sunga. Ito pa. Sana uwag na pong patawarin yan. Hindi na talaga ito. Hindi na patatawarin ito. Galing kay Boss Gerald Regan Gagi. Maraming salamat boss. Ayan tuloy ang nangyari sa iyo, Labradog. Galing kay Boss Nilda Unay. Maraming salamat po. Ito pa. Labradog, ikaw lang naman nagpapagulo sa aming paniniwala. Tama na yung kahul mo. Galing kay kapatid na Don Gonzaga. Maraming salamat po. Eto, mahaba ba ha? Alam mo Labrador, dahil sa ginagawa mo, lalo lang tumatatag kaming mga INC. Kahit anong paninira mo sa aming mga INC, di mo kami matitinag. Dahil naman sa ginawa mong paglapastangan sa aming mga kaanib at higit sa lahat,
sa aming tagapamahala na aming ginagalang at minamahal. Hangad namin na maparusahan ka at makulong. Period. Galing ito kay kapatid na Renante Villa Gomez. Maraming salamat kapatid. Tuloy-tuloy tayo. Ito pa, dami na niya paninira sa iglesia. Hindi na makatarungan yan. Hindi na talaga makatarungan ito. Kapatid, galing kay kapatid na Diana Espirito. Maraming salamat po. Ito pa, kaya po sumikat noon yung kantang I Don't Care. Yun kasi sinasabi niya, I don't care daw eh. Galing kay boss Jesse Akulan. Maraming salamat boss. Ito pa, kailangan mahuli na ito. Naman. Dami nang gigigil ha. Galing kay boss Louie Agkayab. Yun lang. Yan ang sinasabi natin dito. Kaya ikaw Labrador, ang dami nang nagigigil sa'yo, ang dami nang gustong kumurot sa'yo, kaya lumabas ka na dapat. Di ba? Pero, humihingi pa rin ako ng pasensya at pangunawa doon sa mga komento at mga pa-shoutout ninyo na hindi ko pa nabasa. Pero kagaya ng sinasabi natin dito lagi, huwag po kayong mag-alala at gagawin po natin. Gagawan po natin ng paraan yan para mabasa po ang lahat ng inyong mga komento at mga pa-shoutout. Ngayon, tutungo naman tayo sa ating video. Panoorin natin yung emosyonal na pagpapaalam ng mga kaibigan at mga kakilala ni PRRD bago siya ilipan ng private jet. Sapagkat pupunta na sila sa Netherlands. Kaya sabay-sabay po nating panoorin kung ano yung nangyari sa bago siya umalis. Samahan niyo ako, panoorin natin. Play yung video. Alam lang tayo at mga tao para maka ito yung gamit, ito yung gamit. Ito na. Andito na gamit. Tara mo. Hindi yan. Fortuner daw. Fortuner. May gamit pa daw si Kisaga sa Fortuner. Bilisan, double. Hindi yan. Saka nyo. Ipagpapun mo! Sagan! Ayaw karton.
Sir, ingat sir, ingat sir. Kasi na kasama kayo siya. Yes lang. Si ES saka si... CS saka si... Ha? Roaming. Roaming saka si Aimee. Ay, may isagan. Yes. Yes. Kasama ka, ma'am? Ma'am, kasama ka? Kasama ka? Kasama sir sa ano? Sino to? Ito sa ibang bansa sir, sa ano? Netherlands. Oo sir. PRD dadalhin sa Netherlands. Inaresto ng Banyaga. Sila sa loob. Muli na sir, sinama na rin. Wala na sir, wala na. Dali na sir. Ito, pulis na to ng Hague. PRD, nasa kayo na sa Learjet. Kasama si ES. Napanood natin yung video. Nakakalungkot, 'di ba mga kapatid, mga kababayan? Kahit na nakita naman natin kung paano hinarap ni PRRD yung kanyang tinatawag nating kasalanan kung mayroon man. Hinarap niya ito ng bukal sa kanyang loob. Sa katunayan nga pinangaralan niya pa yung mga sundalo na umaresto sa kanya. Wala siyang ginawang pagkontra, pagtutol o mayroon mang nangyaring komosyon. Wala po. Nakita niyo naman. Sumama siya, umakyat siya sa eroplano at sumama yung kanyang, ang nakita lang natin doon si Medial Dea, yung malaking mama. Yun lang ang nakita, yun lang ang para sa akin, yun lang ang klaro na nakita ko na sumama. Hindi pa natin alam kung sino yung kasama nito. Pero ganun pa man, naging emosyonal po ang mga tao na nandun. Narinig naman natin, may umiiyak pa. Kasi, sa totoo lang, sino ba naman ang hindi magtataka? Ako, sariling opinion ko ito Pilipino, si PRRD. Nagkasala man siya, ipagpalagay na natin, nagkasala siya dito sa mga kapwa niya Pilipino. Dapat dito litisin.
bakit kailangan dalhin doon? Ito sa aking opinion, sariling opinion ko lang ito. Pero, meron kasing mga matatalino na pinapahirapan nila, nilalaliman nila yung batas. Kagaya ng ICC, International Criminal Court. Inamin na ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumalas na ang Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court. Pero bakit? Ang tanong ng marami ngayon, bakit dinala pa rin siya doon? Yan ang mga katanungan na ang mga abogado lang niya ang nakakaalam kung ano yung kanilang gagawin dyan. Pero sa kagaya nating mga ordinaryong Pilipino, ang tanong natin ay ganito. Kung nagawa yan sa dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, paano kaya ang mga ordinaryong Pilipino? Yan ang pinakamalaking tanong. Porke ba't nasa posisyon? Porke ba't mataas ang katungkulan? Kaya na nilang gawin ang nais nila? Yan katanungan lang naman ng kagaya kong ordinaryong Pilipino. Pero hindi natin maiwasan, syempre may mga anak ito. Kagaya ng nakita natin sa telebisyon, nagagalit na yung kanyang anak na si Basti Duterte. Galit na galit. Sino ba naman hindi talaga magagalit? Kung yung ordinaryong Pilipino na tinuturing siyang tatay, nasasaktan ang damdamin, how much more? English yun how much more yung sarili niyang dugo at laman, kagaya nila BP Sara, Basti Duterte at si Paulo Duterte. Nakakalungkot po, nakakalungkot talaga. Kaya kung ano man ang mangyayari sa isyong ito sa susunod na mga araw, huwag kayong mag-alala. Nandito si Boss Rick na mag-update sa inyo. Baka bukas mag-live ako, pag-usapan natin kung ano itong mga nangyayari dito sa Pilipinas. Bakit nagkaganito? Ayun, lumabas na naman si Widda. Ibig sabihin, time is up, Boss Rick. Tama na. May susunod pa. Kaya with that, kahit nakakalungkot ang balitang ito, pero wala tayong magagawa, yan ang sinasabi nila, sumunod na lang tayo sa batas. Kasi yun din naman ang binilin sa atin ng ating Tatay Digong na maging kalmado lang tayo. Maging si Senator Bongo, kalma lang pre. So kalma-kalma lang tayo, abangan natin ang susunod na kabanata. With that, maraming salamat sa suporta ninyo at syempre pa, nandito si Boss Rick na nabubulol ako sa'yo. Labrador, nakikita ko yung pagmumukha mo, malamang tuwan-tuwa si Labrador nito Kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mga taong kagaya nila.